Good morning everyone. This is my day. Actually, kagabi. Kahapon mayroon akong pinopost about Vice Ganda. Dahil nakita ko nga yung post ni Vice Ganda kung paano niya binabasto si Tatay Digong sa kanyang show, no? At paano niya ginawang katatawanan ang sitwasyon ni Tatay Digong, no? So ako nakapag-comment ako doon dahil talagang hindi talaga nakakatuwa. And para sa akin, lahat tayo na mga Pilipino, may karapatan tayong mag-comment at magpalabas ng ating opinion kung ano man ang nakikita natin at kung ano man ang ayaw at gusto natin, no? So, para sa akin, kahapon nag-post ako about unfollow Vice Ganda. And then itong si Mama Susan Nava, si Susan Nava, nag-comment siya doon because as I know, she's anti-Duterte. And then, yun, nagkasagutan kami doon, wala lang, because inano ko din yung ako, kasi ako pro Duterte talaga ako. And then, nakita ko yun na pumasok nag-comment din si Angelina Ocada doon, at doon, nagsagutan sila. Hindi lang ako makasali sa kanilang sagutan, dahil nandun nga ako sa kabila, dahil dinidate ko yung family ko, sana mag-dinner kami kasi maulan, so nag-grocery na lang kami, pinag-grocery ako ng Papa Tams kagabi. So, pabalik ko dito, nasa biyahe ako, hindi ako makapag-comment, pero nagbabasa ako ng comment. And in this morning, magsagot sana ako doon sa comment, kaso lang nawala yung mga comment. Ewan ko kung sinong nag-delete, si Mama Susan, si Susan Nababa, o ano, but as I know, hindi si Angelina, at hindi din ako. Okay? So, nawala yung comment doon. So, ang akin lang no, ako Mama Susan, mayroon akong respeto sa'yo. As nakilala kita, no? Hindi mo din ako kilala, no? Hindi din kita kilala, no? We just know each other lang, friend to friend, no? Ako kasi, para sa akin kasi, mayroon talaga akong malaking respeto at pagmamahal kay Tatay Digong, na dahil sa pinakita ni Tatay Digong sa Pilipinas, kung paano niya, dinidisiplina ang mga Pilipino. Tayong mga Pilipino, hindi ba tayo natutuwa? Isa na yang krimen sa Pilipinas, napakataas, bumaba ng dahil natakot kay Tatay Digong. Dahil kung walang presidente na katulad ni Tatay Digong, na paanga-anga lang, takot sa mga kriminal, walang pagbabago. Lalo lang maging kawawa ang Pilipinas, lalo lang tayong malugnok sa krimen. At maraming mga inosenteng tao ang madadamay ng dahil lang sa mga drug addict. Yung Pilipinas, nawala na yung mga tambay sa labas. Hindi ba tayo natutuwa no, na ang mga anak natin, mga pamangkin natin, mga kapatid natin, naglalakad galing sa trabaho, galing sa school. Hindi ba tayo natutuwa noon? Katulad noon na maraming nire-rape, sinasaksak na lang bigla. Panahon ni Tatay Digong, wala yon. Maglakad ka man dyan sa kalye, wala. Mga tao doon, behave. Hindi ba tayo magpasalamat? Hindi lang ang mga pro-Duterte ang naano doon. Kumbaga, nakapahimulo sa Bisaya pa. Tayong lahat, tayong mga Pilipino, anti-Duterte, pro-Duterte. Kaming mga nasa OFW, nasa abroad. Ang mga passport natin, naging 10 years. Hindi ba natin ipapasalamat yan kay Tatay Digong? Na hindi tayo pupunta lagi sa DFA para lang mag-renew sa ating mga passport na kay mahal ang bayad? Hindi lang yan. Yung ibang mga license sa Pilipinas na inaangatan yung taon na hindi mag-renew lagi. Kami lang ba ang mga pro-Duterte ang nag-ano doon? Nakapahimulos? Kung sa Bisaya pa, sa Tagalog, hindi ko alam. Tayong lahat. Hindi ba nakikita ninyo yan? Yun lang talaga. At yung paghuli ni Tatay Digong, hindi lang ako nagsasabi na kinidnap si Tatay Digong. Okay, kung sabihin niyo na hindi kinidnap si Tatay Digong, na deserve ni Tatay Digong na ano. Okay, deserve. Pero, wala sa jurisdiction ang nangyari, talagang illegal. Dahil mayroon tayong batas dito sa bansa natin na dapat sundin. Nakakahiya tayo sa lahat ng bansa.
So, hindi nakakatuwa everyone. Dahil nakakahiya. Iwan ko lang sa mga ibang mga Pilipino kung hindi ba sila nahihiya. Ha? Ako, Pilipina ako. One time, nag-grocery ako dun sa may Matsudo area. Tinanong ako ng Haponesa, kung may batas ba tayo sa Pilipinas natin, bakit daw pinadala si Tatay Digong doon sa Dahig? Para akong sinampal. Nakakahiya. Yun lang. May hiya ba ang administrasyon natin ngayon? Naisip ba nila yan? Na maging ganun ang tingin ng ibang bansa sa atin? Na inapaka natin ang batas natin? Tayo tayong mga Pilipino. Proud tayo sa nangyari sa bansa natin ngayon? Happy kayo? At happy kayo na tayo mga Pilipino inuukray sa ibang bansa na naman? Mas okay pa nga yung panahon kay Tatay Digong noon. Dahil aminin man natin at hindi, maraming mga ibang lahi, lahat ng ibang lahi, saludo kay Tatay Digong. At kaming mga Pilipino na sa ibang bansa, tayong mga Pilipino na sa ibang bansa, mataas ang tingin ng ibang mga lahi sa atin. Nagkaroon sila ng, kahit ibang lahi, parang nagkaroon sila ng oy, wag yan, Pilipino yan, Duterte ang ano niyan, presidente nila. Alam ng ibang lahi na ipaglaban ni Duterte ang mga Pilipino kahit saang sulok man ng mundo. Maraming kaso ng mga OFW na bigyan ng justice pagdating ni Tatay Digong. Ha? Hindi ba natin nakikita? Nakikita lang ba natin yung ijiki na tinasabi nila? Yun lang ba talaga? Pero yung resulta ng mga ganyan-ganyan ni Tatay Digong, yung mga bad words ni Tatay Digong, hindi nyo nakikita? Na yung mga adik, kusang nagparehab, mga adik, kusang huminto sa kanilang pag-adik-adik. Ha? Ang mga luko-luko, biglang naging good boy. Hindi nyo ba nakikita? Hindi nyo ba naramdaman yun? Ha? Hindi ba naramdaman natin yan? Hindi ba natin na-appreciate yan doon kay Tatay Digong? At ano ang i-appreciate natin ngayon sa administrasyon natin ngayon? Ha? Ano? Alam nyo ba? Kung time na mag-away ang China at ang Taiwan, at kung masali ang Pilipinas, anong laban natin? Actually, no, sa totoo lang, no, tayo mga Pilipino, dapat magkaisa sana tayo para sa ating bansa, no? Hindi ko naman mapi-please ang lahat dahil marami naman talaga na talagang negative, positive ang mind. Pero ako kasi, everyone, wag kayong magalit sa akin. Ako kasi, nakikita ko kasi yung paano ni Tatay Digong. Kasi kahit man normal na tao, sa tayo nga, sa pamilya nga natin, mahirap nga natin i-control. Kung 2-3 anak, isang anak, mahirap. Kahit isa pa ang anak mo. Kung rebelde ang anak mo, mahirap nga kontrolin eh. Kung ang asawa mo ay siraulo, ay rebelde, ay mahirap nga kontrolin. Paano na lang kontrolin mo yung buong bansa? Isang tao nga, hindi mo nga makokontrol. Yun, everyone. Kaya hindi madali maging presidente. Maging presidente ka na mayroon kang magagawa na madisiplina. It's amazing, Tatay Duterte. He is a hero. Talaga. Dahil nagawa niya yun. Ito lang talagang kwento ko ha. Na yung laglag bala, yung nakawan sa airport na makikita din naman natin yan. Hindi ko naman to gawa-gawa dahil